Hinikayat ng ilang senador si Pangulong Noynoy Aquino na bumuo ng fact-finding committee para imbestigahan ang mga iligal na gawain sa loob ng New Bilibid Prison. Balitang hatid ni John Consulta. Sa mga Dropbox na ito dapat ihulog ng mga inmate ng New Bilibid Prison ang kanilang mga kontrabando kabilang na ang mga armas. May mga nag-iwan na raw ng mga patalim at ipinagbabawal na gamot. Sa loob naman ng simbahan sa Bilibid, may nag-iwan ng flat screen TV, DVD player, home theater at iba pang pinagbabawal na appliances. Kinuwestiyon naman ng ilang inmate kung bakit di kabilang sa 20 inilipat sa pitan sa NBI si JB Sebastian, ang leader ng grupong komando sa Bilibid. Sinasabing may maluhong kubul din di umano si Sebastian. Himutok ng ilang inmate. Tila nakalimutan daw isama ang mas malalaking isda sa Bilibid na itinuturing sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Sa litrato at dokumentong ito na nakuha ng GMA News, noong Hulyo inilatag ang mapang ito na nagdedetalye sa mga target ng malawakang umanong operasyon ng Department of Justice, Philippine Drug Enforcement Agency at PNP Special Action Force. Sa bahaging ito ng mapa, ang sinalakay na kubol ni Herbert Colanco, ang leader ng grupong Batang City Jail sa loob ng Bilibid. Sa itaas na bahagi naman ng mapa, nakakulong si Sebastian, ang bahagi raw na hindi pa nakasalakay ng mga otoridad. Sa iba pang bahagi naman ang kubol ng mga convicted na drug lord, kabilang si Peter Ko. Kaya para raw mawala ang mga duda sa pagiging patas ng DOJ, mungkahin ng ilang senador kay Pangulong Aquino na bumuo ng fact-finding committee para imbestigahan ang mga iligal na gawain sa loob ng Bilibid. Ayon kay Senator Tito Soto, kabilang sa mga minumungkahing bubuo sa komite, sina dating Chief Justice Renato Puno, Caloocan City Representative Luis Baby Asisio, at ang kabibitiw lang bilang rehabilitation czar na si dating Senator Panfilo Lacson. Sa kabila naman ng paghihigpit ng seguridad sa Bilibid, pinalawig ang oras ng dalaw ng mga inmate para sa pagdiriwang ng Pasko. Sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, nagdaos ng Christmas party ang mga inmate. Panauhing pandangal ng mga inmate, si Miss Earth 2014 Jamie Herrel. Sumayaw naman ang Cebu Dancing Inmates. Pero bago ang kasiyahan, ipinasuko muna ng jail warden ang lahat ng mga cellphone at laptop ng mga bilanggo. John Consulta, GMA News.